Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Huwebes, October 2, 2025. Pag-usapan po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito pong sumisikat na batang-batang kongresista sa katauhan ni Kiko Barsaga ng 4th District ng Cavite. Ang alam ko, ito ang congressman namin ng GMA. Batang-bata po ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngunit ito po ay sumisikat sapagkat o dahilan sa kanyang mga advokasya. Katunayan po, ito lamang sa dami-dami ng mga kongresista, more than 300 of them. Pero ito lamang po ang kaisa-isang kongresista na naglakas loob na labanan si Martin Romualdez as Speaker of the House. At yung kanya pong ginawa na pagkalaban kay Martin Romualdez ang naging mitsa kung bakit ito po ay nag-resign as Speaker of the House. Ngayon po, nilalabanan naman ni Kiko Barsaga si Ping Lacson, si Sandro Marcos, at maging mismo ang Pangulo, si BBM. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito po ang karapat-dapat na kongresista at ito ay dapat nasuportahan sa kanyang mga ginagawa. Ngunit sa pagkaalam po natin, mayroon pong mga pagkilos mismo sa House of Representatives upang siya ay patalsikin. Siya po ay sinampahan o sasampahan sa Ethics Committee dahil di umano sa kanyang mga misbehavior na ayon po kay Congressman Puno, ang chairman ng NUP na kanyang partido. Ngunit ito po ay nag-resign na bilang membro ng kanyang partido sa NUP. Nakakasira di umano ang mga ginagawa ni Kiko Barsaga sa Kongreso dahil sa kanyang mga pronouncement na ang House of Representatives ay binubuo ng mga corrupt na congressmen. So dahil dyan, nais siyang sampahan o hindi po natin alam kung nasampahan na ng complaint sa Ethics Committee upang siya ay patalsikin. Tingnan nyo mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung sino ang mismo nais na linisin ang House of Representatives ay pinagkakaisahan ang mga membro nito upang mapatalsik. Sapagkat di umano ang kanyang ginagawa, ang kanyang mga pronouncement ay nakakasira sa institusyon. Ang tutang ina ito si Puno, ang kapal ng mukha. Nagagalit sila na ibinubulgar sa sambayan ng Pilipino ang kanilang pagiging pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sinasabi nila nakakasira ito si Kiko Barsaga sa image ng institusyon. Pero hindi nila sinasabi na sila mismo na mga magnanakaw, hindi lamang ng millions kundi trillion ang nakakasira. Sinasabi pa nila na ito daw si Kiko Barsaga ay mayroong sakit sa utak. Ang mga putang ina, sila ang may sakit sa utak.
sapagkat sila itong mga magnanakaw, mga kurap, at ang isang kongresista, batang-bata, na sumisigaw kung gaano kabulok ang nabanggit na institution, nais nilang patalsikin nang sa gayon wala nang pumuna sa kanila. Kaya mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, tayo po ay nananawagan sa sambayan ng Pilipino na dapat suportahan po natin ang katulad ni Kiko Barsaga. Sinasabi nila ang batang ito, ang taong ito may sakit sa utak, abnormal, sapagkat ang normal para sa kanila ay ang maging magnanakaw o kaya tumahimik, huwag pumuna sa mga pagnanakaw na ginagawa ng kanilang mga kasamahan. Yun ang normal para kay Congressman Puno. Ganong kagago itong taong ito. Kaya talaga walang mapupuntahan ang bansa natin. Itong Puno na ito, minsan ito ay naging, ang pagkaalaala natin, naging sekretary ng DILG. So talagang sa uri ng ganitong tao ay talagang hindi mapapabuti ang ating pamahalaan. Sapagkat para sa kanya, kay Ronaldo Puno, ng Congressman Puno, I think ito ang district representative ng first ng Antipolo. So kayo mga taga-Antipolo, tingnan nyo mabuti itong gago na congressman ninyo. Magnanakaw ito sapagkat nagagalit kay Kiko Barsaga na pinupuna ang nakawan dyan sa House of Representatives. Kaya ito nagagalit sapagkat ibig sabihin niyan siya mismo ay magnanakaw din at ayaw niyang mapuna na sila ay magnanakaw. Imagine, siya mismo daw ang magsasampa ng complaint sa Ethics Committee upang mapatalsik itong si Kiko Barsaga dahil nakakasira sa image ng Kamara ng lower house. Ganong kagago at kabulok itong mga congressmen na ito. Tingnan po natin lahat ng bumoto o boboto dyan sa Ethics Committee at sa plenaryo na mapatalsik itong si Kiko Barsaga. Ibig po sabihin, yung mga congressman na yan, ang mga magnanakaw na nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Kaya po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, tayo po ay nananawagan sa sambayan ng Pilipino na suportahan po natin itong congressman na si Kiko Barsaga sapagkat ito po lamang ang congressman na walang takot na binabanatan ang mga kurap sa pamahalaan. Ang sabi nga nito, mismong si Sandro Marcos ay dapat imbestigahan at dapat ma-impeach si PBBM. At binabanatan din niya po si Senator Lacson. Ang sabi na niya, itong si Lacson ay isang kahihiyan sa Cavite. So, ganun po katindi at kawalang takot na pumuna sa mga politiko na sa tingin po niya ay hindi karapat-dapat, nagpapasasa sa kanilang tungkulin upang pagsamantalahan ang sambayan ng Pilipino. Bihira po tayo makakita ng ganitong congressman na walang takot na labanan ang bulok na sistema mismo sa institusyon na kanyang kinabibilangan. Kaya ipakita po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang ating suporta kay Kiko Barsaga. Nang sa ganun po, hindi siya manghina o hindi panghinaan ng loob sa kanyang pakikibaka laban sa mga kurap na politiko. Tandaan po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang sino mang bumuto sa Ethics Committee and ultimately
sa plenaryo upang mapatanggal si Kiko Barsaga bilang membro ng House of Representatives. Ibig po sabihin, ito ang mga taong ito, ang tunay na kurat sa Kamara, sa House of Representatives, at dapat sila po ang matanggal sa pamamagitan ng eleksyon sa kanilang mga distrito. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, nais din po nating punahin ang ginawa ni Rapi Tulfo na hindi siya bumuto upang ang dating Pangulong PRRD ay ilagay sa house arrest sa halip na patuloy na ikulong sa ICC. Ang ibig lamang kung ang dahilan po di umano ni Rapi Tulfo ay sapagkat hindi siya naniniwala na ang dating Pangulo na kasalukuyang nakakulong sa ICC ay mayroong karamdaman. Ay gago pala itong si Rapi Tulfo, ubod ng yabang, sapagkat hindi siya naniniwala na may sakit. Kalokohan po yan. Bakit hindi niya i-research? Samantalang yung mga bagay tungkol sa mga kabit-kabit ng kanyang mga kliyente sa Tulfo in Action ay naipare-research niya sa kanyang mga staff. Bakit itong kay PRRD, kung yun lang ang dahilan niya, bakit hindi niya ipa-research sa kanyang Senate staff na pinasweldo na sa bayan ng Pilipino kung totoo nga o hindi na may sakit ang dating Pangulo? Kung hindi po naman gago itong Rapi Tulfo na ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, the fact that the former president is already 80-year-old and above, ay dapat po talagang hindi na ito makulong. Sa batas nga po natin, pag 70, dapat nabibigyan na ng consideration at dapat hindi na makulong, o kung nakakulong man, pinalalabas. Kung maalala po ninyo, kahit si Senator Enrile, hindi po ito, nung nagkaroon siya ng kasong plunder, because of his old age, advanced old age, ang pagkaalam po natin, hindi ito ipinakulong ng Sandigan Bayan. So itong si dating Pangulo PRRD, 80-year-old na po, mga 82 na yata ito sa pagkakaalam natin. Dapat po hindi na ito nakukulong. Especially so na sa ngayon, nasa stage pa ng investigation ang kaso ni PRRD upang malaman, to determine whether or not there is a probable cause against him. So dapat talaga ilagay ito sa under house arrest. Kaya nga po ang Senado nagpasa ng resolution para maipahatid sa ICC kung ano ang kagustuhan ng sambayan ng Pilipino, o ang kagustuhan ipahatid sa ICC, iparating ang kagustuhan ng sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng mga senador na nais po nating malagay sa house arrest ang Pangulo habang naghihintay ng kanyang trial. Pero itong putang ina, itong Rapi Tulfo na ubod ng yabang, gago, nag-abstain, hindi bumoto dahil hindi daw niya alam o sigurado kung talagang may sakit. Gago talaga. Alam niyo po, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, itong mga Tulfo ay talagang dapat po hindi ito pagkatiwalaan. Naglilinis-linisan pero sa totoo lang hindi naman malinis. Kailan lamang nalagay sa kontrobersya ang kanyang anak na si Ralph Tulfo sa isang gabi
o 2 gabi sa Las Vegas, gumastos ng 6 million sa isang para sa nightclub. Ang depensa po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, pera daw nilang sarili ang pinanggastos, hindi pera ng bayan. Sino po ang gagaguhin ng mga tolpo na ito? Katarantaduhan po yan. Kaya po sila gumagastos ng ganong kalaki sapagkat sila po ay nangungurakot. Ano po ang mga kwento tungkol dito? Minsan po lumabas sa balita na itong si Rapi Tolpo ay nasuhulan ng 700 million upang tigilan niya ang kanyang pagpuna at pag-imbestiga sa PCSO. Nung dati, masigasig siyang imbestigahan di umano ang anomalya sa PCSO. Pero nang mapabalitang nasuhulan ito ng 700 million, yun, tumigil na po, nanahimik na. Yung kanilang party list na representatives na si Eric Yap sa kanilang party list na CIS, CIS, ito po ay sangkot din sa anomalya dyan sa flood control. Ayon kay Sergeant Gotisa, naaktuhan niya mismo na itong si Eric Yap ang nag-deliver ng pera sa bahay ni Saldico at ni Martin Romualdez. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, imposible po na hindi alam ng mga tolpo yan. Kung mismo ang kanilang congressman o na ang kanilang kinatawan sa kanilang party list ang naaktuhan na nag-deliver ng basura sa bahay ni Saldico at ni Martin Romualdez. Ibig po sabihin niya, siya mismo ay sangkot sa nakawan dito sa flood control. At kung sangkot ang kanilang representative si Eric Yap, ang ibig po sabihin niyan, hindi maaring hindi alam ng mga tolpo yan. May balita rin po tayo, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Itong distrito, second district yata ng Quezon City, kung saan ang representative ay itong si Ralph Tolpo, ay nabigyan ng budget sa flood control, billion din. Kayong sabi ng balita, hindi naman binabaha ang distrito nito. At ito nga, nag-trending pa sa social media na kung saan isang gabi lamang o 2 gabi, gumastos ito ng 6 million sa isang nightclub doon sa Las Vegas sa Amerika. So ganon katindi ang mga tolpo na yan. At itong si Erwin Tolpo, ang yabang-yabang sa Senado, nagsisigaw pa. At sabi niya, wala tayong pakialam sa batas, hindi batas ang pinag-uusapan dito. Kung kailangan, if we have to bend the law, kailangan gawin natin just to give way to what the people wanted to do. So, ibig sabihin, kung kailangan gawin, kailangan i-violate ang batas, gawin. Gago, mambabatas ka pagkatapos sabihin mo wala kang pakialam sa batas. Kung kinakailangan baliin ng batas, ay dapat baliin para lamang mapagbigyan ang gusto ng tao to please the people. Ungas talaga. Si Rapi Tolpo naman, minsan, sabi niya, wala siyang pakialam. Masaktan ang masaktan. Basta sasabihin niyang corrupt
ang ahensya ni General Galvez tungkol sa mga rebelde. Pinag-usapan po nila noon mga rebelde kasi ang sabi niya, dapat kung ang surrenderies na binibigyan ng pera ng pamahalaan ay 25,000, dapat ang mga baril ay 25,000 din. Ay bobo talaga. Tapos ang yabang-yabang. Kaya mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sinasabi po natin ito para huwag na tayo mambula ng mga tolpo. Balik po tayo sa ating topic tungkol kay Kiko Barsaga. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, muli po ang ating panawagan sa lahat na suportahan po natin si Kiko Barsaga. Ito po ang uri ng mga politicians na kailangan natin upang tumino ang ating bayan. Sa tingin po ni Puno at ng mga kasama niyang ay may sakit sa utak itong si Kiko Barsaga, ang masasabi po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, mas lalong may sakit sa utak yung mga kurakot sa ating pamahalaan ng pinamumunuan mismo ng ating Pangulo, ang kanyang pinsang buo na si Martin Romualdez, si Saldico, at yung anak ng Pangulo, ang majority floor leader sa House of Representatives sa katauhan ni Sandro Marcos. Itong si Sandro Marcos, sayang, pero hindi naman maiiba yan sa kanyang lolo at sa kanyang tatay. Kaya ngayon, bumubuo din ito ng pangalan isang korap na politiko. Sayang, so young, so korap. Kaya nga, sabi nga ni Chavit Singson, yung flood control ay mismo talamak din. Yung flood control scam na yan, mismo ay talamak din sa probinsya ng Pangulo sa Ilocos Norte. Ang mga diskaya din po doon ang mga kontraktor. Samantalang mayroon namang mga local contractors doon nagpapakita lamang na ginamit lamang ng Pangulong BBM at ng kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos ang mga diskaya upang makapagnakaw sa pamahalaan. Kaya nga ito ang nais protektahan ni Boyeng Rimulya, ni Ping Lacson, ni Tito Soto. Kaya ayaw nila na maging state witness ang mga diskaya sapagkat natatakot sila na ituga ng mga diskaya na mismo ang nasa likod kung bakit sila nakakuha ng maraming kontrata, malalaking kontrata sa DPWH nationwide, sapagkat mismo ang nasa likod nila ay walang iba kundi ang First Lady sa katauhan ni Lisa Araneta Marcos. Kaya mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, huwag po tayong pabubula. Itong pag-iimbestiga nila sa flood control, sa Blue Ribbon Committee under Lacson, at itong Independent Commission, ito po ay nakadesinyo upang pagtakpan ang mga Marcos kung na siyang tunay na nasa likod ng flood control scam nito. Gusto pang palabasin ang bangag na Pangulo, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na siya kunwari ang nagpa-imbestiga para sabihin na hindi siya ang nasa likod. Ito ay panluloko sa sambayan ng Pilipino. Gago lamang ang kanilang mapapaniwala sapagkat kung walang tolerance o walang direct consent sa bahagi ng Malacanang, itong trillion flood control scam, ito po ay hindi mangyayari. Kaya po yan naganap, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, sapagkat mayroon pong pahintulot
o mayroong tolerance sa bahagi mismo ng Pangulo. Tolerance kay Martin Romualdez, kay Saldico, sa mga congressmen na involved, at sa mga DPWH officials. Ginagamit ng mga diskaya ang pangalan ng First Lady sapagkat sigurado pong may consent yan. Kaya nakuha nila ang mga kontrata. Kaya kahit na ghost, kahit na substandard, nababayaran ng buo. At nakita po naman natin, mismong sinabi ni Master Sergeant Gutisa na siya ang nag-deliver ng mga basura sa bahay ni Saldico, sa bahay ni Martin Romualdez, at mismo doon sa Malacanang, sa Aguado. So, kitang-kita po ang kumbaga ang linkage. Kaya nga ang ginagawa po nila ngayon, pinipilit na sirain ang credibility ni Master Sergeant Gutisa o pagsabihin ng kanyang testimonya ay hindi kapanipaniwala. At mayroong maniobra dyan sa Blue Ribbon Committee upang pawalan ng kredibilidad ang itong si Master Sergeant Gutisa, sapagkat siya po so far ang tanging testigo na nagbigay ng direct linkage from the DPWH anomalies. Sinasabi niyang siya nag-deliver ng pera sa bahay ni Saldico, sa bahay ni Martin Romualdez, at mismo sa Malacanang Palace doon sa Aguado. So, ibig ko sabihin, talagang naipakita ni Martin o ni Sergeant Master Gutisa na mismo ang Malacanang ang nasa likod ng mga scam na to. Malacanang, House Speaker of the House Martin Romualdez, at itong si Saldico. So maliwanag po ang nanluluko ng administrasyon ng bangat na Pangulo. Pinaulit po natin, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, kung nais nating magwakas ang korupsyon na ito, isa lamang ang solusyon: patalsikin ang bangat na Pangulo. Kung hindi siya kusang magbibitiw sa kanyang posisyon bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, dapat siya ay maanggarang na patalsik sa pamamagitan ng incentive. Kaya nananawagan din po tayo sa mga military at sa PNP. Ang inyong pagsasawalang tibok, ang inyong mga general ng PNP at ng armed forces, habang kayo ay nanahimik sa gitna ng mga anomalyang ito, ang ibig po sabihin, kaisa kayo nila sa pangungurakot, sa pagnanakaw sa sambayan ng Pilipino. Sa halip na protektahan nyo ang mamamayang Pilipino bilang pagtupad sa inyong tungkulin, ang inyong pinoprotektahan by way of tolerance ay ang mga magnanakaw, ang inyong commander-in-chief na magnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya kung totoo po na kayo talaga ay naglilingkod sa sambayan ng Pilipino, kayong mga nasa armed forces at nasa PNP, dapat ay gumalaw. Dapat po kayo ay sumanib sa mga Pilipino na nagnanais na patalsikin ang kasalukuyang Pangulo sa pamamagitan ng kudita. Hindi daw pa kayang paniwalain ang mga Pilipino na kaya kayo ay hindi kumikibo, na kaya kayo ay hindi nakikisali
sa kilusang ito sapagkat kayo ay tapat sa saligang batas at sa chain of command. Kalukuhan po yan. Kapag yan ay ginagamit o lamang na justification mga general ng PNP at ng Armed Forces na kayo ay tapat sa saligang batas at sa inyong tungkulin. Kaya hindi kayo nakikialam. Ginagamit nyo lamang yan sapagkat ang totoo, kaya hindi kayo gumagalaw, kayo ay nababayaran din. Kung hindi kayo nababayaran, dapat kayo ay gumalaw. Dapat kayo mismo ay magbigay ng warning sa mga nasa pamahalaan. Dapat sila ay maglingkod ng tapat sa sambayan ng Pilipino. Ikaw, General Browner, at ikaw, yung PNP chief, makinig kayo. Hindi nyo kayang bulahin ang sambayan ng Pilipino. Habang kayo ay nananatiling tapat sa inyong Commander-in-Chief, ang ibig sabihin lamang, kayo ay kasabwat niya sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Mga kabarangay, mga babayan, mga kapatid, pansamantala po, bakasan natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, maraming pong salamat.